Mapagpalang Sabado ng umaga. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Sister Cheryl. Ito, tindahan po ito. Na, Sister Cheryl, kaway-kaway. Ayan. Dito po kami para siyempre, Bible study. Poema ng Biblia ng mga pastor ang gamit po natin ngayon. Alam niyo po, ang ating panahon ngayon, di pagkaraniwan. Kaya kung nasabing di pagkaraniwan, nasa matinding krisis po ngayon ng Pilipinas. Unang-una, yung nanunungkulan. Magkasama yan dati, si Bongbong at saka si Sara. Ngayon, ewan ko bakit nag-aaway. Nag-aaway dahil sa kapangyarihan. Yan lang po pwedeng pag-awayan. Hindi naman pera, pareho may pera yan eh. Kapangyarihan. Yung seat of power, yung sa Malacanang, pag doon ka nakaupo, pwede kang kumumpas ng kumumpas. Kasi ikaw yung nakaupo sa seat of power ng Malacanang. Kaya yan po nangyayari ngayon. Krisis sa politika. Sa Senado, ganun din po nangyayari, palitan. Sa Kongreso, ganun din po. At nitong lately, flood control project, pera. Nakita na po kung paano nila pinagkakakitahan ng mga proyekto sa gobyerno. Hindi pa tapos pero nakasabit na po yung dokumento, finish. Siyempre pag sinabing finish, babayaran ng gobyerno. Yung iba, ang tawag nila doon, guni-guni. Ano po yung guni-guni? Nabayaran na wala naman nakalagay. Yan, guni-guni ang tawag po nila doon. Meron naman nakalagay, imbis na 100% ang nakalagay, is 20% lang po nakalagay, pero nagsabit sila ng finish at nabayaran po ng milyon or bilyon. Yan. Dumating po ang ulan. Baha dito, baha doon, rally dito, rally doon. Isa lang ang sigaw ng tao. Ikulong, ikulong, ikulong ang magnanakaw. Yung iba naman, isoli, isoli, isoli yung pera ng taong bayan. Dito lang, kanina lang po umaga, pumuputok na naman yung bulkan sa Taal. Nakita ko po talaga. Dindol sa Mindanao, sa Mindanao. Dindol sa Aguho hanggang sa nearby provinces, Baguio. 4.6 lang naman po yun. Mahina din yun. Sa Davao, medyo malakas. Then ano pa? May lindol na huna nangyari sa Bisaya naman. Alam niyo po, talagang nakakagimbal na po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero alam niyo po, ang sabi po sa Biblia, bago tayo papalaw at manalangin muna tayo, hingin natin ang tulong ng Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng mabuting balita o salita mo. Buksan ang mga puso't kaisipan ng bawat isa, mga nanonood ng video ito, na sana makaunawa po kaming lahat, sapagkat ang totoong unawa ay nagmumula sa iyo. Salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa bagay, ang mga nangyayari pong kalamidad na yan ay nakahula na. Kumbaga, pag alam mo po ang Bible, nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng Bible, yung lahat ng nangyayaring yan, lahat po yan nakalagay na sa Biblia. Opo, nakalagay na sa Biblia. Tignan po natin. Dito po sa, meron tayong babasahin dito. Ito. Sa Mateo chapter 24, verse 3. Abang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo?
Ano po bang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. 5. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Dito po sa ibang bansa po, mayroong mga nangyari, nagpapanggap sila po ang Kristo. Dito naman po sa ating bansa, sa Pilipinas, yung taga Davao, si Apollo Carreong Kibuloy. Ngayon nakakulong po sa Pasig, ano? Siya rin po nagpakilala. Ang sabi niya, tinanggihan ng Yesus sa Israel at ang kanyang espiritu ay sumanib sa akin. Kaya ako na. At ang kanya sinabi, lahat ng kaluluwa ng tao ay akin. Hindi ka makakapunta sa kingdom mo, sa kingdom ng aking ama, kundi ka dadaan sa akin. Maliwanag po ang sinabi ni Apollo Kibuloy na sa maraming social media lumitaw yun. Kaya binatikos yan ng binatikos. At isa pa, nung magkaroon po ng dilubyo doon sa Davao, ang sabi niya, stop! Uminto daw po. Pinahinto niya. Ang tanong, lumindol po sa Davao? Dito lang. Nasaan kaya si Kibuloy? Ba't hindi niya napahinto yung lindol? Yan. Yung pala, pegi siyang Kristo. Hindi siya totoo. Kaya yun ang sinasabi ni Jesus. Tignan po natin, basahin natin. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Yan. Mga false Christ po sila. Dahil Pilipinas ito, kaya natin nababanggit si Apollo Carreong Kibuloy. Pinay-stop niya. Sometimes may nangyari. Binati ko siya ni Vice Ganda. Salitaan. Ano po? Ngayon, may pangyayari, hindi niya po napahinto. Yan, sabi niya, nagkamali ako ng pindot. Yan. Ganyan po siya kalala. Kayabang. Kaya nga false Christ eh. Siyempre, kung kumupos siya, hindi natural, magyayabang lang siya. Maraming paririto sa pangalan ko, magpapanggap na silang Kristo. Marami silang maililigaw. Oh. Ang dami pong nailigaw, mga miyembro niya. Yung false Christ na si Apollo Carreong Kibuloy ng Davao, sanggang dikit ni Duterte yan. Bakit ko nasabi? Nung makulong po siya, lahat ng administrador ng kanyang panunungkulan, ipinasa niya po kay Duterte, kay Tatay Digong Duterte. Doon niya po nilipat ang kanyang pagiging administrador ng kanyang kingdom sa Davao. Kaya marami pong kahakang nangyari, lumalabas. Baka daw yung pera ni Kibuloy ay pera ni Digong Duterte. Kaya sa kanya nilipat. Yan ang sabi sa social media. Kasi po pagka ang simbahan, hindi po, pag may pera kailagak mo sa simbahan, hindi po iniimbestigan niya. Simbahan, hindi sila sakop. Na po, tandaan natin yan. Yan. Yun po ay nangyari. Alam niyo po si Engineer Toto, siya po ang nagsabi. Si Engineer Toto, o dating abogado, pero na-disbar po si Attorney Toto Kausing. Kaya, ang sabi ni Jesus, isa po yung binanggit niya na, meron pang kasunod. Ito yung kasunod. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Di po ba? Sa abroad, sa Middle East, kailan lang nahinto po, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Israel at saka ng mga Hamas. Magpalitan sila ng biyag. Tigilan muna ang digmahan. Pinakita po sa television, sa national news, international news, ang dami pong nasirang mga gamit.
Kaya nung nakaraan, nagkasundo po na magsolya ng bihag at meron pala tayong mga bihag na Pilipino, awak ng amas. Ano po, ang dami nilang dinalang biniyag ang amas. Ngayon, ang sabi nila, mga 20 na lang daw ang nabubuhay. Isipin nyo po yan. Sa bagay, taon nang inabot ng giyera na yan eh. Yan. Kaya kung giyera at giyera lang, ayan, nakalagay naman po sa Biblia. Yan pong nangyayaring yan. Okay, tuloy pa natin. 8. At ang lahat ng ito ay magsisimula, ay pasimula lamang ng paghihirap. Tulad ng babaeng nanganganak. Yan palang ganyan calamity. Pasimula pa ng kahirapan. Bakit? Alam niyo po, may nabasa ako nung makalawa lang. Doon sa parting Macabebe, Pampanga. Alam niyo po, yung buong Macabebe, Pampanga. Alos lubog na po yung mga bahay. Pinakikita po. Yung isang bahay na malaki, nagsalita na po yung may bahay, yung ngayon senior citizen na matanda niya. Wala, hindi na sila na doon nakatira. Nakikitira na lang sa kanyang anak. Hindi ko lang alam kung saan nakatira yung anak niya. Ang sabi niya, malaki yung bahay. Ang bahay ko na yan, sabi niya, pinatataas ko ng pinatataas hanggang nahubos ng aking hipon. Ngayon, retirado na ako. Wala na akong pera. Tapos may nagsabi, ba't hindi mo pa ibenta? Ang sagot niya, sino naman ang bibili? Oo nga po. Ang gaganda ng mga bahay doon sa Macabebe, Pampanga. Kung nakikita niyo po sa YouTube. Wala na po. Ultimo simenteryo, wala na nga eh. Lubog na. Pamisan-misan na lang lumilitaw yung maayos sa plaza. Sa plaza mismo ng Macabebe. Pamisan-misan lumilitaw. Then, mas marami pa po yung lumulubog sila sa tubig. Ano yan? Climate change. Dumarating po talaga, nagbabago na ang ating panahon. Hindi na po natin maano kasi itong bansang Pilipinas ay isla. Kaya nga Philippine Island ang unang pangalan nito eh, island. Lumulubog na po ang Pilipinas. Meron nga prediction na sabi nila nung araw, 2050. E di nakalahati na ngayon, 2025 na. Di 25 years na lang, eh di ba? Ano kayang mangyayari? Sino kaya lilitaw na lang sa Pilipinas? Baka yung matataas na building na lang. O yung matataas na lugar. Ano po? Okay. Ang sabi ni Jesus, pasimula ng kahirapan. Opo. Nahubos ng pera ko, sabi ng matanda. Wala na akong ipapagawa dyan. Wala na akong ipagpapagawa dyan. Hindi po ba kahirapan yan? Nakikitira na lang ako sa aking anak. Buti may anak na yung ibang anak ay hindi nila tinatanggap yung magulang. Oh. Ano pang nakalagay dito? Dito naman po sa ibang talata naman, tignan naman natin. Ano po? Dito sa San Lucas, tignan natin. Meron pong nakalagay din dito sa San Lucas eh. Eto. The same story, pero basahan natin. 21:7 ng San Lucas. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At anong magiging palatandaan niyon? Yun ay magaganap na. 8. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi ako ang Kristo. At dumating na ang panahon. Dumating na. Kaya marami pong nagdideklara. Noon pa, sila daw ang Kristo. Yan. Dumating ng panahon, huwag kayong sumunod sa kanila. Yan. Yung mga nagsasabing silang Kristo, anong sabi ni Jesus? Huwag kayong sumunod. Pero nangyari eh. Ang dami pong sumunod.
Ang dami nilang follower. Nung araw po, yung isang ministro sa Canada, nagpunta pa dito sa Maynila. Anong sabi niya? Ayan, nagsisigaw sila dito sa Manila. Darating na, darating na. Sa October, ay October na pala ngayon. Bari anniversary na niya ngayon. October 5. Hindi dumating. Alam niyo, no, sagot ng pastor na yon na from Canada. Nagkamali ang aking kalkulasyon. Oh. October pa rin. Sa ganitong petsa darating, sabi niya. Hindi dumating. Alam niyo, anong nangyari doon? Inatake po siya. Inatake siya. Mayroong programa sa radyo nung araw yun, napapakinggan ko eh. Yung pastor sa Canada. Hindi ko lang alam kung patay na po siya, no? Yan. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong susunod sa kanila. Pero ang dami nila napasunod. Si Kibuloy, ang dami sumunod sa kanya. Sipin niyo po yan. Ang daming sumunod. Sunod. 9. Huwag kayong matakot kung makabalita kayo ng mga digmahan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari iyon. Subalit hindi kaagad darating ang wakas. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Huwag kayong matakot. Ibig sabihin po, talagang meron darating na mga digmahan. Noong pa naman pong panahon ng Old Testament, may digmahan na po. Kaharian laban sa kaharian. Sumasakop sila ng kapangyarihan. Nangyayari na po yan. Kaya hindi kayo dapat matakot. Ibig sabihin, nakasulat kasi po yan sa Biblia eh. Hula kasi yan eh. 11. Magkakaroon ng malalakas na lindol. Ayan o, sunod-sunod na lindol. Sa Davao, sakop ng Mindanao. Sa Manay, doon ang origin yan. De sa Hagu, doon naman ang origin, sa Ilocos. At dito sa, kailan ba? Sa Cebu. Oh. Ayan, nakalagay oh. Magkakaroon malalakas na lindol. Opo. Tagutom at salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalagan buhat sa langit. At dami pong nakikita na yung nagkukulay ba? Kailan ba yun nakita ko? Sa kalangitan. Yung pala, ano po pala yun? Ang sabi ng astronomy, yan ay tubig sa impapawid na nasikatan ng araw. Kaya nag-iba-ibang kulay. Kumbaga refleksyon. Akala ng tao, ano na naman po yun? Alam nyo mga tao, pag nakakakita sila, di pangkaraniwan. Anong pumapasok sa tao? Takot. Takot talaga. Kasi di po pangkaraniwan nga eh. Oh. Kakila-kila, may lilitaw na mga kakaibang bagay. Hindi ba yung mga solar system? Ang dami po mga nadidiscover mga planeta na binibigyan nilang pangalan, mga lumilipad na papunta daw sa daigdig, sa planet Earth. Dahil nakikita po ng mga natin yung pinalilipad na object sa kalawakan. Nakikita yung galaw ng mga solar eh. Kaya yung mga ito po ay ulay ito. Mismo ang Panginoong Yesus ang nagsabi. Ngayon, meron siya sinabi pa rito. Oh. Ang sabi niya, ulitin natin sa 11, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at salot sa iba't ibang dako. Sa 13, yun ang pagkakataon ninyo upang magpatuto tungkol sa akin. Kaya kami pong mga nagpapatuto sa Panginoong Yesus o nagsishare ng Word of God. Yan. Pinapahalam po namin sa aming mga tagapakinig para ma-refresh po sila na dapat hindi sila matakot. Diyan po pumapasok yung salitang in time of crisis. Yang crisis, lahat ng problema ng tao, kalamidad, sari-sari na yan. Crisis po ang tawag dyan. Anong kasunod?
Christ is in. Dapat pong papasukin natin si Jesus sa ating buhay. Alam nyo, wala naman po talaga tayong magagawa. Ang lindol po, hindi po nila kayang i-predict kung kailan darating. Anong nangyari sa Cebu? Nakita yung mga lalaking mga sinkhole. Alam niyo po yung mga sinkhole. Hindi na pwedeng pagtayuan ng bahay ang mga yan. Huwag ka na magtayo ng bahay dyan. Bakit? Pwedeng lalawak pa yung mga sinkhole na yan. Yung mga butas sa lupa, alalaki. Alalaki. Tandaan po natin, in time of crisis, Christ is in. Salamat po, Panginoon Diyos, sa paliwanag mo sa amin. Hindi kami dapat matakot. Opo. Kung kami ay mananampalataya mo, ano ang dapat naming ikatakot? Wala kaming dapat ikatakot. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pahalala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kayong mga nanonood ng video na ito, binasa ko lang po. Kung meron kayong Biblia, kahit anong klaseng Biblia, sundan nyo lang po ako sa pagbasa. Sundan nyo lang ako. Hindi po kayo maliligaw. Like, share, kayong mga na-share, share nyo po sa iba. God bless us all po. Bye-bye. Siya po si Cesar. Siya rin.